Noong 1388, pinabalik ng unang hari ng dinastiyang Joseon ang kanyang hukbo sa tamang oras at tinalo ang huling haligi ng dinastiyang Goryeo. Ang mga general ng Goryeo na nakaramdam ng banta ay ninakaw ang mga kayamanan ng kaharian at tumakas papunta sa dagat upang hindi na sila muling makita. Makalipas ang 4 na taon, isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Muchi ang inaanod sa dagat sa ibabaw ng isang piraso ng kahoy, matapos tumakas mula sa isang grupo ng mga sundalo na gusto silang hulihin dahil sa pagnanakaw sa palasyo. Sa kabutihang palad ay natagpuan sila ni Kapitan Herang na nakasakay sa kanyang barko, siya ang nagligtas sa kanila at pinasakay sila sa barko. Noong una niya itong nakita ay naisip ni Muchi na isang magandang anghel ang kapitan. Gayunpaman makalipas ang 4 na buwan, nalaman niya kung gaano siya kahigpit. Samantala, ang mga bagay ay naging magulo sa pagitan ng magkabilang grupo dahil iniisip ng mga pirata na ang mga magnanakaw ay tamad at bastos, habang iniisip ng mga magnanakaw na hindi sila tunay na mga pirata dahil hindi nila pinupuntirya ang mga barko ng mga ngalakal kundi ang mga pirata lamang na Hapon. Naroon din ang katotohanan na hindi malaman ng mga magnanakaw kung kanino sila makikinig. Kay Muchi ba na kanilang boss o kay Herang na kapitan ng barko kung saan sila nakasakay ngayon. Isang araw ay nakahanap sila ng isa pang barkong pirata ng Hapon at naghanda sila sa pag-atake. Dahil sabik na ipakita na siya ay kapaki-pakinabang at mahusay, si Muchi ay nauna sa pag-atake at mabilis na tinalo ang kanilang mga kalaban gamit ang kanyang makabagong kasanayan sa espada. Ang mga tauhan ni Herang ang kumuha sa barko ng mga Hapon, at habang ang pinuno ng kaaway ay hindi nagsasalita, ang isa sa kanilang mga anak ay labis na natatakot kaya inamin nitong naghahanap sila ng isang malaking kayamanan. Sa kabutihang palad, ang mapa ay natagpuan na ng isa sa mga tauhan ni Herang, at natuklasan nila na ang kayamanan na ito ang kukunin sana ng mga general ng Goryeo ilang taon na ang nakakaraan. Lahat ng lalaki ay gustong hanapin ito, at pagkatapos ng ilang pag-aatubili ay pumayag si Herang na hanapin ang kayamanan. Sa kalaunan, ang grupo ay nakarating sa isang isla, kung saan si Muchi muna ang mangunguna dahil nahihirapan si Herang sa pagbabasa ng mapa. Nang makakita sila ng baka ay inisip ni Muchi na ito ay isang tanda ng pagtanggap kaya hinabol nila ito kasama ng iba pa. Ngunit ito lang pala ang unang baka na nasa harap ng isang kawan ng mga baka at nadaganan ang mga lalaki. Si Muchi ay naitulak papunta sa bangin, at habang iniisip ng grupo na siya ay namatay na, maayos ang kanyang kalagayan at nakabitin sa isang sanga kung saan nakahanap siya ng isang lumang pangil. Nang umakyat siya pabalik ay kinuha agad ni Herang ang pangil dahil naalala niya ang isang bagay na nakaguhit sa mapa, at doon ay nakita niya ang mapa na nakaukit din sa pangil. Ngunit bago sila maghanap ay kailangan nilang asikasuhin ang mga sugat na dulot ng baka. Napapagod na si Herang sa mga palpak na desisyon ng mga magnanakaw at ipinaliwanag niya sa kanila na tinanggap lamang niya sila dahil sa awa, ngunit ngayon na nakabalik na sila sa lupa, kung gusto nilang magpatuloy sa paglalakbay kasama siya, dapat silang kumilos bilang pirata sa ilalim ng kanyang utos. Tumanggi si Muchi dahil iniisip na susuportahan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit lahat sila ay sumama kay Herang na si Muchi ay naiwan sa isla ng nag-iisa. Samantala, ang natitirang pinuno ng dinastiyang Goryeo ay nagsisikap na maibalik ang kanilang kapangyarihan kaya binayaran nila ang maalamat na general na si Hong So para humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Hong So na maliban sa mga sundalo ay kailangan niya ng kayamanan, kaya ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay hanapin ang usap-usapan na kayamanan. Pagbalik sa barko ni Herang, ang mga tripulante ay nagkaroon ng isang piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit agad din nilang nalaman na ang pangil ay ninakaw habang sila ay nagsasaya. Ang sulat na naiwan ay nagpapahiwatig na si Muchi ang may kasalanan, kaya si Herang ay nagdala ng ilang lalaki pabalik sa isla upang bawiin ang pangil. Pagkatapos ng isang mapanganib na engkwentro sa Tigre, nakita ni Herang si Muchi sa isang abandonado na bahay at sinaktan siya hanggang sa aminin niya na ang totoong nagnakaw ay ang magnanakaw na si Maki. Bumalik pala si Muchi sa barko sa kalagitnaan ng gabi, upang nakawin ang pangil at tinulungan siya ni Maki na nagkunwaring tapat pa rin sa kanya bilang kanyang boss. Ngunit nang makarating sila sa pampang at tumalikod si Muchi, ninakaw muli ni Maki ang pangil. Ang masaklap pa ay tumakas si Maki sa barko at pumunta sa gitnang bahagi para subukan na ibenta ang pangil sa isang mayaman na mga ngalakal habang nagpapanggap siya bilang si Muchi. Buti na lang at dumating ang mga tripulante sa tamang oras upang pigilan ang pagbebenta at makuhang muli ang pangil, dinukot din nila ang anak na babae ng mga ngalakal dahil tinutulungan nito si Maki. Sa sandaling bumalik sila sa barko, napagpasyahan ni Herang na si Muchi, Maki at ang babae ay parurusahan ng kamatayan.
Ngunit nang si Muchi ay malapit ng patayin, ibinunyag niya na siya ay nagtatago ng isang punyal sa buong panahon at nagawang makatakas. Pumasok siya sa loob ng opisina ni Herang at ninakaw ang pangil. Hinawakan niya ito habang nasa ibabaw ng tubig na nagbabanta na bibitawan ito kapag sinubukan nila siyang saktan. Ibinaba ni Herang ang kanyang espada at sinabi na hindi siya papatay ng sinuman kung ibabalik niya ang pangil. Ibinigay ito ni Muchi sa kanya, para lamang itulak siya papunta sa tubig pagkatapos ihayag na alam niya ang tungkol sa kanyang punyal at gusto lang niyang muling itatag ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na maaari niya silang patayin kung gusto niya. Si Muchi at Maki ay ipinadala sa manual na pagawaan habang si Herang at ang kanyang mga tauhan ay tinanggal ang piraso ng tela na nakatikip sa pangil, ngunit ang mensahe dito ay naka-encode at hindi nila alam kung paano ito basahin. Samantala, pinahirapan ni General Hung Su ang isang pari upang ibunyag ang lokasyon ng kayamanan at hiniling sa pinuno ng dinastiya na gawin siyang hari kung mahahanap niya ang kayamanan, ngunit ang kanyang kahilingan ay hindi nila ikinatuwa. Pagbalik sa barko ay pinahintulutan ni Herang si Muchi na tingnan ang nilalaman ng tela at nagawa niyang basahin ang mensahe, na nagsasabing ang susunod nilang destinasyon ay ang isla ng Hegildo. Ito ay isang napakadelikadong lugar na walang nakakabalik, kaya ayaw pumunta ni Muchi doon ngunit sa tingin ni Herang ay sulit ang panganib na kanilang haharapin. Nagsama siya ng ilang lalaki sa isang bangka, at bawat isa sa kanila ay may bitbit na pantog ng baboy na puno ng hangin bago tumalon sa alimpuyo na magdadala sa kanila sa kuweba na binanggit sa pangil. Hindi alam ni Muchi kung paano gamitin ang pantog at muntik ng malunod, kaya kinailangan siyang tulungan ni Herang palabas ng tubig at binigyan siya ng hangin sa bibig upang tulungan siyang mabuhay. Ang kuweba ay tila walang laman, nang ang lahat ay handa ng sumuko, si Muchi ay may napansin at lumapit kay Herang na ikinagalit ng kanyang kanang kamay at nakipag-away. Sa pamamagitan ng paghagis sa lalaki sa isang pader ng kuweba, nasira ito na nagpapakita ng isang nakatago na daanan. Ang grupo ay sinundan ng landas na ito at sila ay nagsaya ng makahanap ng isang bungkus na mga kahon, ngunit nabigong muli nang ang nasa loob ay mga lumang bote lamang. Mayroon ding kakaiba na bandila na may nakapinta na ulo ng halimaw, ngunit ang pinaka-interesante ay may ilang code sa loob ng bibig nito. Pero bago pa nila ito mabasa ay may sumabog dahilan para lumindol ang kuweba. Ito ay si General Hung Su at ang kanyang mga tauhan na dumating sa isla at pumasok sa kuweba mula sa itaas sa halip na magpakahirap sa napakalakas na alimpuyo. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng magkabilang grupo at sinamantala ni Maki na tingnan ang bandila ng palihim bago tumakbo palayo, habang si Herang ay bumagsak ng mahulugan ng mga bato mula sa taas ng kuweba. Pinakuha siya ni Muchi sa ilang mga lalaki habang siya ay nanatili upang lumaban. Lalong naging agresibo si General Hung Su nang makilala niya si Muchi bilang ang dating sundalo na pumipigil sa kanya na maging hari noong nakaraang panahon. Sa panahon ng digmaan, si Hung Su ay pinangakuan ng pagiging hari kung dadalhin niya ang ulo ng kaaway, kaya upang makamit ang tagumpay na iyon, pinatay niya ang sarili niyang mga sundalo. Nang malaman ito ni Muchi, idineklara niya siya bilang traidor. Sa kasalukuyan, ang labanan ay naging mabangis at walang nagpapatalo kaya ginulo ni Muchi si Hung Su sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa kanya bago tumalon pabalik sa alimpuyo kasama ang lahat ng kahon. Sinubukan ni Hung Su na sundan siya ngunit wala siyang pantog ng baboy kaya wala siyang dagdag na hangin upang manatili ng ganoon katagal sa ilalim ng tubig, kaya bumalik na lang siya sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay dumating si Herang upang tulungan si Muchi. Ngunit sa pagkakataong ito ay siya ang nawala ng malay dahil sa kawalan ng hangin. Si Muchi ay kumuha ng hangin mula sa pantog at inilipat ito sa bibig ni Herang gamit ang kanyang bibig upang mapanatili siyang nabubuhay. Gayunpaman, bago sila makalangoy ay isang malaking isda ang lumitaw at nilamon silang dalawa. Iniisip ng mga tripulante na nawala na ang kanilang mga amo, ngunit hindi nagtagal ay inilabas sila ng isda sa pamamagitan ng butas nito sa ulo at pareho silang ligtas na nakarating sa barko. Samantala, nakita ni Hung Su ang kakaibang bandila at mabilis na naunawaan ang code, kaya kinausap niya ang pinuno ng dinastiya upang ipahiram sa kanya ng isang barko na may malalakas na kanyan upang pumunta sa susunod na lokasyon, bagamat kailangan pa niyang malutas ang bagtong na nasa sulok ng bandila. Pagkalipas ng ilang oras, nagkaroon ng bangungot si Herang tungkol sa mga fire dragon at sa wakas ay napagtanto niya na ang code na nakita niya sa bandila ay isang sea chart. Lumabas siya sa kanyang silid at inanunsyo na dapat silang bumalik upang kunin ang bandila dahil nandoon ang mapa para sa susunod na lokasyon. Gayunpaman, mabilis na pinutol ng isang babae ang kanilang pag-uusap at ipinaalam sa lahat na nakita at naunawaan ni Maki ang code.
Ang mga tripulante ay hinawakan si Maki at itinali upang ibunyag ang sinabi sa code, na lumalabas na ang Inazuma Island, isang lugar na napapalibutan ng kidlat. Sa tingin ni Maki ay masyadong mapanganib na pumunta doon, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng daan kaya kung gusto ng mga tripulante na gabayan niya sila, kailangan niyang maging kapitan hanggang sa matagpuan nila ang kayamanan. Hindi natuwa si Herang ngunit pinahintulutan niyang bumoto ang mga tripulante, at nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang lahat ay bumoto kay Maki na pabor na pansamantala siyang maging kapitan dahil gusto nilang mahanap ang kayamanan. Si Maki ay naging kapitan at sina Muchi at Herang ay itinalaga sa tungkulin sa kusina. Si Herang ay hindi masarap magluto, ngunit walang sino man ang nang-ahas na sabihin sa kanya na ang kanyang pagkain ay nakakakilabot dahil natatakot sila sa kanya. Sinubukan ni Muchi na asarin si Herang tungkol sa sitwasyon, kaya pinagbantaan siya nito at ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Wala siyang pakialam kung kailangan niyang bitawan ang kanyang posisyon, kung ang taong pagbibigyan niya nito ay nararapat para dito. Ngunit iniisip niya na si Maki ay isang nakakakilabot na kapitan dahil inaapi at iniinsulto niya ang buong tripulante, pinaparusahan ang mga tauhan para sa mga detalye na walang kabuluhan, at halos walang saysay ang kanyang mga utos. Kinagabihan ay inaanyayahan ni Muchi si Herang na panoorin ang mga bituin ng magkasama, at ang dalawa ay nagkaroon ng magandang sandali. Kinabukasan ay nakarating ang barko sa isang lugar na kilala bilang Sea of Fire kung saan nakaligtas si Herang nung siya ay bata pa, at ito ang dahilan ng mga bangungot na yon. Sinasabi sa alamat na ang mga Fire Dragon ay lumalabas mula sa mga alon, ngunit sa katotohanan, mayroong maliliit na bulkan sa ilalim ng dagat. Gusto ni Herang na dumaan sa ibang direksyon ang barko, ngunit tumanggi si Maki na sinasabing mas alam niya ang ruta. Ito ang naging dahilan kung bakit mas nakalapit sila sa Inazuma Island, at sa lalong madaling panahon, ang kidlat ay tumama sa barko na nag-udyok ng apoy. Sa oras na iyon ay paparating na rin ang barko ni Hongso, at naglagay sila ng mga saranggola para maiba ang direksyon ng kidlat at maiwasan na matamaan. Pagbalik sa mga pirata, si Maki ay masyadong natakot at nalilito para gumawa ng anuman, kaya't si Herang ay nagsimulang magbigay muli ng mga utos at siya na muli ang namuno. Nadulas si Maki sa kubyerta na muntik ng mahulog sa tubig, mabuti na lamang ay iniligtas siya ni Muchi sa tamang oras bago ginabayan ni Herang ang kanyang mga tauhan upang ang barko ay makalabas sa bagyo, salamat sa kanyang mabilis na pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, ang mga tripulante ay nagdala ng 2 bangka patungo sa isla, ngunit hindi alam ni Maki kung saan susunod na pupunta dahil nabasa lang niya ang pangalan ng lokasyon ngunit hindi ang iba pang mga detalye. Nagsimula ang mga tripulante sa paghuhukay sa iba't ibang lugar, habang si Hongso at ang kanyang mga tauhan ay dumating na din sa isla. At dahil nasa kanila ang bandila, mabilis nilang nahulaan na dapat nilang akyatin ang bundok ng isla na palaging nasa ilalim ng kidlat. Napansin din ni Muchi ang kidlat na ito na laging nasa parehong lugar, kaya nagpasya siyang mag-imbestiga ng mag-isa pagkatapos sabihin kay Herang na ginagawa niya ito para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakarating si Muchi sa tuktok ng bundok. Doon ay nakita niya si Hongso at ang kanyang mga tauhan. May mga abandonado na bahay sa lahat ng dako at ang mga bungunang mga nagtatag sa Joseon Dynasty ay nakasibat. Ngunit nang subukan ng mga tauhan ni Hongso na tanggalin ang mga ito upang hanapin ang kayamanan, lahat sila ay nasaksak dahil isa pala itong bitag. Isang sibat na lang ang natitira na kinuha ni Hongso. Ngunit hindi siya nasaktan dahil ang sibat na yun ay kumakatawan sa huling nakatayo na general. Samantala, tumakas si Maki mula sa mga tripulante upang maiwasan ang kanilang galit, at sa daan ay nakakita siya ng isang penguin na may ginto sa tuka nito. Paulit-ulit niyang tinawag ang mga tripulante at sama-sama nilang sinubukan na makipag-usap sa penguin, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa parehong oras ay bigla silang nakarinig ng tunog ng mga kanyan, ito pala ang barko ni Hongso na umaatake sa barko ng pirata. Nawala rin sa focus si Muchi kaya hindi sinasadya na naihayag niya ang kanyang sarili, na naging sanhi upang ipahabol siya ni Hongso sa kanyang mga tauhan habang binubuksan niya ang kahon na natagpuan niya sa ilalim ng sibat. Sa kasamaang palad, sa halip na kayamanan, isang lumang maskara lamang ang nakita niya na katugma ng mukha na nasa bandila. Nag-aalala si Herang kay Muchi, ngunit hindi niya hahayaan na makatakas ang kaaway na sumira sa kanilang barko. Gamit ang isang taos-pusong pananalita, hinikayat niya ang mga tripulante na sumunod muli sa kanyang pamumuno at hinati nila ang grupo sa 2. Ang ilan sa kanila ay umakyat sa bundok upang tulungan si Muchi, habang ang iba ay bumalik sa barko kasama si Herang. Gayunpaman, nasaktan si Maki dahil tinanggal na ang pagiging kapitan niya.
Kaya naman umalis siya kasama ang penguin upang hanapin ang ginto. Nilagyan niya ng lubid ang kawawang penguin upang sundan ito sa ilalim ng tubig. Sa tuktok ng bundok ay dumating ang mga magnanakaw upang tumulong, na nagbibigay kay Muchi ng pagkakataon na nakawin ang maskara mula kay Hongso at humiling sa kanya ng panghuling tunggalian. Matindi ang nangyaring labanan ng dalawa dahilan para mahulog ang maskara sa ibabaw ng ulo ni Maki. Agad niya itong hinawakan at natuklasan ang huling piraso ng palaisipan. Nakasulat sa maskara ang salitang pasok, at ito ay tumutugma sa hugis ng isang kuweba sa ilalim ng isla kaya malinaw na dapat siyang pumunta sa direksyon na iyon. Sa loob ng kuweba ay nakakita siya ng isang grupo ng mga penguin na nakatayo sa nagyayelo na sahig at higit sa lahat ay naroon din ang maalamat na barko na may kayamanan. Nagsimulang magdiwang ang lalaki nang bigla siyang inatake ng mga penguin. Si Herang at ang iba pa niyang tauhan ay nakasakay na sa mga bangka, ngunit sa oras na makabalik sila, ang kanilang barko ay nawasak na. Gayunpaman, hindi sumuko ang kanilang archer at sinimulan niyang salakayin ang mga tauhan ni Hongso gamit ang kanyang mga palaso, na nagbigay inspirasyon sa iba pang mga pirata na maglunsad din ng pag-atake upang makuha ang barko ni Hongso. Naging mahirap para sa kanila ang makipaglaban dahil ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay patuloy na sumasabog sa paligid dahilan para mag-apoy ang barko. Ang kapitan ng kalaban ay hindi nakinig kay Herang nang hiniling niya sa kanya na makipagtulungan sa kanila upang mabuhay. Nang magsimulang mag-isip si Herang na wala na silang pag-asa, si Maki ay dumating sakay ng maalamat na barko kasama ang mga penguin upang mailigtas silang lahat. Sa oras na iyon ay tumalon ang mga tripulante bago pa mamatay ang sinuman, ngunit sa sandaling iyon, isang bagong alimpuyo ang lumitaw sa tubig at mas maraming bulkan ang sumabog na sinisira ang barko ng kaaway. Sa kabutihang palad ay nagawa ng mga pirata na makaalis gamit ang kanilang bagong barko dahil sa mahusay na pag-navigate ni Herang, at sa kanyang mga tauhan na nagawang pangasiwaan ang mga paglalayag dahil sa kanyang utos. Samantala, sa tuktok ng bundok ay lumalala ang bagyo kaya kailangang bitawan ni Muchi at Hongso ang kanilang mga espada upang maiwasan na tamaan ng kidlat. Pagkatapos panuorin ang kanilang mga barko na lumubog, ang kanilang galit ay muling bumalik at ang labanan ay muling nagsimula na hindi pinapansin ang posibilidad na pagtama ng mga kidlat. Nagawa ni Hongso na saksakin si Muchi, ngunit hindi ito tumama sa mahalagang parte. Ibig sabihin ay may pagkakataon pa si Muchi. Ang isa sa mga magnanakaw ay naghagis ng espada sa kanyang amo at ginamit niya ito para itulak si Hongso sa lugar na palaging binabalikan ng kidlat, na agad siyang pinatay nang tumama ito. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ay bumalik sa bagong barko at ang kanilang mga sugat ay inaalagaan. Inamin ni Herang na maaari niyang tanggapin si Muchi bilang co-captain kung susunod siya, at nang aminin ni Muchi na susundan niya siya sa kabilang buhay, hinalikan siya ni Herang. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!